Ay magandang hapon po mga kababayang Pilipino. 52 taon ang nakalipas, mahigit kalahating siglo or kalahating century ang lumipas at lumampas po yung isa sa mapait na chapter ng bansang Pilipinas. Ang ating pag-usapan na chapter na yon ng Pilipinas ay nung ipinroklama ni Ginoong Ferdinand Edralin Marcos Sr. noong September 21, 1972 ang tinatawag niyang Proclamation 1081. At iyon, proclamation na yun na po yung tinatawag na martial law. Anong ibig sabihin ng martial law? Marami tayong naririnig. Ano ba talaga martial law? Ang simpleng kahulugan po noon ay military rule. Ibig sabihin, maghahari ang kung sino ang nakapamuno sa panahon na yon na gagamit sila ng lakas militar. Ang lahat ng mga kalaban ang nangyari ay pinakulong, pinasara ang Senado, sinara ang Kongreso, ang natitira pati korte, mga judges ay muntik pang mga kinulong. Kumbaga, yun po ang panahon na kung saan ang kapangyarihan ay nilagay lamang sa isang kamay ng tao na yan. At ang kamay na yan ay kamay ni Ferdinand Marcos Sr. So, sa totoo lang, pag tinitingnan natin yan, iniisip natin yan, kung ako ang anak ni Ferdinand Marcos, nakakahiya talagang isipin. You are on the dark side of the history, Mr. Marcos Sr. and Mr. BBM. Ang martial law noong September 21, 1972 ay yun na po ang konklusyon ng matinding ambisyon ni Marcos na mapanatili sa kapangyarihan. Bago magka-martial law, ang sistema ng ating pampamahalaan ay maghahalal ng Pangulo at Vice Pangulo. At ang kanilang termino ay maglilingkod lamang sila sa 4 na taon. Pero bibigyan sila ng pagkakataon na isa pa na pwedeng tumakbo para mahalal muli. Si Marcos po ay dating kasapi ng Liberal Party. Noong 1964 and 1965, nung malaman niya na hindi siya ang ipagbunyi na kandidato ng Liberal Party, kundi si Diosdado Macapagal, ay tumalon siya, sumakabilang bakod siya. Sumali siya sa Nationalista Party. Kasi ng panahon na yun, 2 lamang ang partido, ang Nationalista at ang Liberal. Nang tumalon siya sa kabila, naging kasama ni dyan yung mga datihan na nakasama ni Ramon Magsaysay Sr. na kaisa-isang presidente na nauna na namatay na mahal-mahal ng tao. Noong siya tumalon sa Nationalista Party, nanalo siya at sa kanilang sariling pangpartido na halalan kung sino ang magiging opisyal na kandidato ng Nationalista Party para pagiging Pangulo sa 1965 election. Ang kanyang kinuha na Vice Presidente ay si Nanding Lopez, isang Ilonggo na taga Iloilo. Kung bakit niya kinuha, iisa ang pakay niya. Sapagkat ang pinakamalaking stasyon na maraming stasyon sa buong Pilipinas ay walang iba kundi yung ABS-CBN. At para magamit niya sa kanyang kampanya ang ABS-CBN, kaya niya kinuha si
Toto Nanding Lopez. Sa madalit sabi, natalo niya si Diosdado Macapagal. At si Diosdado Macapagal naman ay nangampanya pero patas ang laban. Ang kwento sa akin ng aking mga lulo o mga kakilala ko na matanda na, nang tumakbo si Macapagal Senior, hindi si Gloria, walang kwenta yan si Gloria. Ang pinakamagaling na Macapagal yung si Diosdado. Ay umasa siya na kilalanin siya ng maraming Pilipino dahil sa hindi siya nagnakaw. Sa panahon ni Diosdado Macapagal, ginawa ang batas, unang batas para sa batas agraryo, yung tinatawag na Republic Act 3844. Yung Republic Act 3844 po, ang pangunahing karapatan na binibigay dyan sa mga magsasaka o magsasaka ay ang pagbibigay ng karapatan sa kanila na magiging tenant sila o gagamit sila sa mga lupa ng may lupa at pipirsahin ng pamahalaan at bibigyan ng tinatawag na notice of coverage ang mga may-ari ng lupa at hayaan silang maaring ang binibigay ng karapatan lamang ay gagamitin ang lupa na parang upa. Pero sa kada harvest, hati-hati sila, 25% ang ibibigay sa may-ari ng lupa at 75% ang ibibigay sa nagsasaka. Ibig sabihin, kung makaani ng 100 sako, ang 25 sako ang ibibigay sa may-ari ng lupa at ang 75 sako ay ibibigay sa mga magsasaka. Of course, yan ang ibig naman sabihin ay ang gumagasta sa abono, sa araro, kasi kalabaw pa lang dati, sa pesticide, herbicide, ay mga magsasaka. At sa panahon naman na yun, ay ginawan din ang paraan ni Diosdado Macapagal na magkaroon ng mautangan ang mga magsasaka para makapagtanim sila ng palay at para makapag-abuno sa kanilang mga palay. So, yan po ang sistema. So, ngayon, nung nanalo na si Marcos, dalawa sila ni Nanding Lopez, sila ay nagpatuloy sa pagpapatakbo. Ayon sa kwento ng aking mga matatanda, karamihan sa kanila ay patay na, nasa sementeryo na. Ang iba ay nag-cremate na. Maayos daw, magaling ang pagpapatakbo ni Marcos sa unang 4 na taon. Kasi 4 na taon ang kanyang termino. Kaya, hindi rin siya naghirap para manalo sa 1969 na halalan kung saan tumakbo siya uli. Nanalo ka siya, pero may akusasyon na ginamit niya ang pera ng bayan na ang pera na yun ay inutang pa ng bayan mula sa mga bangko. Kaya yan po ang dahilan kung bakit unti-unting lumobo ang utang ng Pilipinas mula noong 1969. At dahil alam naman ni Ginoong Marcos na 2 termino lamang siya, gumawa siya ng paraan, gumawa siya ng drama, gumawa siya ng senaryo para mapanatili niya ang kapangyarihan sa kanyang kamay. Dito mo makikita kung gaano katuso yung mga Marcos. Dito, nasa dugo yan. Ang dugo ni Macoy Sr. Dito mo nakikita ang kanyang kasakiman sa kapangyarihan at pagiging kawatan sa mga pera. Tinataya na sa buong mundo, siya ay pangalawa sa pinakamaraming nanakaw sa buong mundo na pera. Number 1 si Suharto. So ngayon, nung nanalo siya, patuloy na siya, malapit na matatapos 1969, dapat halala na. So, anong ginawa? 1969, nanalo siya, no? Tapos, ang ending ng term niya is 1973.
So, bago mag 1973, kailangan magagawa niya ng paraan para hindi na siya, kasi bawal na siyang tumakbo. So, ginawa niya ang paraan, nagpakulo siya, maraming bomba-bomba, bomba rito, bomba doon, at kasama sa bomba-bomba na ginawa niyan ay yung Plaza Miranda bombing. At may isa pa siyang ginawa na hindi maganda. Nag-recruit siya ng mga tausog ng mga Pilipino at samal na mga Pilipino, mga parihong Muslim ang relihiyon. Sila po ay taga Mindanao. Para saan? Nag-recruit siya para gagawing mga sundalo, sinanay sa pagsusundalo diyan sa Corregidor. Pinangakuan sila ng araw-araw na pagkain at araw-araw na allowance, pati sweldo. Ang problema, dahil sa corrupt ang general ni Marcos na nilagay doon, nagreklamo ang mga trainee na mga tausog at mga taga-samal. At dahil sila nagreklamo, ay natatakot ngayon ang camp commander na baka malaman ni Marcos kung ano nangyayari. Kaya nabuo ang plano nila, pinamasaker nila ngayon ang mga trainee. Hindi ko alam kung ilan yung mga 300 ata, mahigit yun. Kumbaga, ang pakay ng pagtitraining o pagsasanay ng mga Pilipinong yun na mga Muslim lahat ay sanayin sila para bitawan ngayon sila at papuntahin sila sa Sabah, Malaysia, at maninirahan sila roon kasi ang salita sa Sabah, salita rin nila. Madali silang makapasok. At kung nandun sila sa loob ng Sabah, magbigay lang ng hudyat at aatake ang Pilipinas mula sa labas at mula sa loob. Sabay-sabay para agawin ang Sabah. Yan po ang ambisyon ni Marcos noon. Ang ambisyon na yan ay dulot naman ng kanyang pagiging sakim sa kapangyarihan. Pero in fairness to Marcos, nagsimula po yan yung pagsasaisip na kailangan mabawi ang Sabah mula sa Malaysia. Si Sultan Kiram noong panahon na yon ay lumapit nung presidente pa si Diosdado Macapagal. Ay lumapit siya at ibinigay na ang Sabah kay Diosdado Macapagal para sa pag-aari na ng Pilipinas at para ipaglaban at para kukunin. Ang nangyayari, nagsimula ito ng pag-uusap. Sumali ang Great Britain. Kung bakit sumali ang Great Britain ay sapagkat ang Great Britain sa panahon na yon ang umuupa sa Sabah. At inuupahan nito at nagbabayad ang Great Britain sa Sultan ng Pilipinas na si Sultan Kiram. So ngayon, gusto ng Great Britain maayos ang solusyon para malaman kung saan pupunta ang Sabah sa Pilipinas ba o sa Malaysia. Alright, napag-usapan na magkaroon ng plebisito. At ang nag-ayos sa plebisito ay yung England. At dahil mas marami ang mga taga-Sabah, nagkaroon ng butuhan, talo ang Pilipinas. At napunta nga sa Malaysia yung Sabah. Ngayon dumating sa panahon ni Marcos. Gusto niya bawiin ang Sabah. Kaya nagkaroon ng plano na magti-training o magsasanay ngayon ng mga Muslim na sundalo. Mga taga-Samal Island at taga-Samal na Samal na tribo at saka tausog na tribo. At dahil naman na masakir na sila ng general na yon, ay hindi na natuloy ang plano. May isa doon na maswerte na tausog na sa Jabida Massacre survivor. Ang ginawa niya, nakasurvive siya. Lumangoy siya mula sa Corregidor
papunta po sa Cavite. At ang sumalubong sa kanya sa Cavite ay si dating Senador Justiniano Montano. Jabida Massacre. So dahil doon, nabisto yung Jabida Massacre. Ang pangalan nung tausog na nakaligtas ay si Jibin Arula. So ayon sa kanya, ay nilangoy niya ang dagat mula sa korehidor papuntang Cavite. At nangyari ang Jabida Massacre noong March 18, 1968. Yun ay sinadya ng mga military general natin na gusto na patayin ang mga trainee. Kasi nagwawala na rin po yung mga trainee. So ayon sa isang author ng libro ng history na binabasa ko rin nung ako'y nag-aaral sa Mindanao State University na si Cesar Adib Mahul, sa administrasyon ni Ferdinand Marcos, ang dapat sana na coverage ng press ay nagtuloy at naging dahilan para mabisto itong masakir na to. Matandaan natin, isa sa mga nagsalita dito noong araw ay si Ninoy Aquino. Ninoy na tatay ni Noynoy. At dahil doon, tuloy-tuloy na yan, may mga bomba rito, bomba roon, at noong pagkatapos pinakahuling insidente na nangyari bago ipinroklama yung martial law ay yung tinatawag na Plaza Miranda bombing. So nang pinoklama ni Marcos ang martial law, pinaaresto niya lahat ng kaaway na inaakusahan niya ng mga terorista. Kasama na dyan siya, inaresto niya si Noynoy Aquino. Si Ninoy Aquino na senador pa noong araw. So, si Ninoy Aquino naman, kinulong niya. Ngayon, anong naging resulta? Shortcut na lang. Basahin na lang natin kung anong nangyari sa martial law na yun. Ang martial law na yun ay pinakamalaking mga biktima na nangyari sa karanasan ng Pilipinas. Mas marami pa ang kanyang naging biktima kumpara sa 35,000 na pinatay ni Duterte sa war on drugs. Umabot po sa, dokumentado lang, umabot sa 3,257 na extrajudicial killing, AJK. 35,000 na mga torture. 737 na nawawala. Ibig sabihin na wala, namatay na rin yan. At 70,000 na mga kinulong. Sinasabi rin na 2,520 na sa mga namatay ay tinorture, pinutulan ng mga katawan, pinutulan ng mga tainga bago itatapon ng mga katawan nila. Ganun po ang ginawa ng mga sundalo ni Marcos noong araw na mga walang mga hanip. Kaya tamang-tama sa sinabi ni Jose Rizal, ako'y hindi takot sa banyaga. Mas takot ako sa kababayan ko na mangmang. Yun, nagpakamangmang si Marcos doon. Mas pinili niya ang magiging martial law at hindi niya iniisip na bago siya nagpalabas ng martial law, alam niya yung kasaysayan ng mundo na kahit sa ang parte na mayroong naghari-harian ay hindi tumatagal. Pero tinuloy pa rin niya. Kaya noong 1986, pinalaya siya, naramdaman nila, naranasan nila yung ginawa nila sa mga kalaban nila. Shortcutin ko na rin lang, nung nagsimula na ang pundasyon ng makabagong pamahalaan kay Cory Aquino, ang problema ay hindi natin na take advantage na magkaroon ng bagong pamahalaan.
Ang unang naging problema dito, in fairness naman, sa mga oposisyon o sa mga kung sino man, naging issue noon, ako'y nagbabasa na ng mga dyaryo, ay ang Kamag-anak Incorporated. Lumalabas po kasi ng mga kamag-anak ni Cory Aquino ang nagsamantala ng mga kayamanan ng pamahalaan. Una dyan sa inaakusahan ay si Piping Kuwangko. Inakusahan din dyan si Buddy Lupa. At kung narinig ninyo lagi ang kaso sa investigasyon ng Senado na may pangalan na Arnold versus Nazareno or Nazareno versus Arnold, yan po ang kaso na kung saan nag-iimbestiga ang Senado na ang nangunguna sa Senado noon ay si Juan Ponce Enrile at iba pa na gusto nila imbestigahan ang mga transaksyon na ginawa ng mga bata ni Cory. Na ginawa ng bata ni Cory para ibigay kay Mr. Buddy Lupa na pinsan ni Cory ang mga kayamanan, mga kumpanya ni Kokoy Romualdez na tatay ni Martin Tambaluslos Romualdez. So nagiging viral ang istorya niyan nung araw. Diyan mo makikita na dahil marami naging kasama si Cory na mga kurap, ay hanggang ngayon, papalit-palit parang ng mga kung sino naging pangulo, ganun din ang nangyari. So matotal, mas lalo pa tayo naging kurap sa ngayon. Sa panahon naman ni Fidel Valdez Ramos na pumalit kay Cory, na dapat ang nanalo noon ay si Miriam Santiago, pero dinaya nila at nanalo si Fidel Ramos. Sa panahon naman ni Fidel Ramos, ay mayroon naman isang maitim na balak dyan. At ang maitim na balak niyan sa pakipagkaibigan sa mga pamilya Marcos, kasi nasa Hawaii pa sila, ay pinlano yan ni Magtanggol Gunigondo na siyang Executive Secretary noon ni Fidel Valdez Ramos. At nagawa nilang yung plano sa pagsasagawa ng compromise agreement o kasunduan sa gitna ng pamahalaan at ng mga pamilya Marcos, kung saan magbibigay ng mga property, magsusurinder ng mga property ang mga Marcos sa pamahalaan kapalit ng kalayaan at kapalit ng hindi na sila kakasuhan. Naging controversial yun. At kinontra yun. Marami ang kumontra. Ang isa sa kumontra noon ay natandaan ko, si Frank Chavez, na isang Solicitor General ni Cory Aquino nung panahon ni Cory Aquino. At least dahil nabisto ay hindi natuloy. Pero pumirma na ang mga Marcos. Ganun pa man, ang nangyari ay pinauwi pa rin ni ni Ramos yung mga Marcos dito sa ating bansa. At dahil nakauwi na sila, unti-unti nilang nabago at nabawi ang kanilang, sabihin na natin na reputasyong masama rin. At dahil marami sa Pilipino ang mga nagiging loyalista, mga Marcos loyalist, yun ang problema natin. Mga loyalista sa ating hanay, na kayo po ang pangunahing dahilan kung bakit ang ating bansa ay hindi umuunlad. Sapagkat pag ikaw ay loyalista, kanino ka man loyalista, kay Gloria Macapagal, kay Duterte, o kay Noynoy, o kung kay Cory, ay kahit nagkamali na sila, ay hindi ka makakalaban sa kanila dahil kinukonsidera mo yung kaisipan mo na loyalista ka. Which is mali. Maling-mali. Kaya, ang nangyari, tuloy-tuloy, kada eleksyon, pabalik-balik ang mga kurap ang nananalo. Sayang ang panahon na yung ng people power na inumpisan ni Cory. Ang problema lamang naging masama na iupo ni Cory ang mga magnanakaw, mga pambansang magnanakaw.
Lumalabas nga, masakim pa sila kay Marcos. Dumami sila sa panahon ni Ramos. Pagkatapos ni Ramos, pumalit si Erap. Si Erap, 2 taon na naging presidente dahil sa kakurap niya ay tinanggal siya kagad. Ang problema ng pumalit ay kurap din si Gloria Macapagal Arroyo. Ang layo-layo niya sa kanyang tatay na si Diosdado Macapagal Sr. Si Gloria naging presidente sa loob ng 10 taon. Dinaya pa niya si FPJ. Si FPJ ang dapat nanalo noon. Dinaya pa niyang eleksyon. Ngayon, matapos siya, naging presidente si Noynoy. Kay Noynoy, ang problema rin kay Noynoy, marami rin siyang niupo na mga kurap. O, tawagin ko ng unang kurap dyan. Alam mo sino? O, si Josephine, Josie de la Cruz na dating gobernador ng Bulacan na nilagay niya sa Philippine Postal Corporation na walang kasing kurap na babae. Magnanakaw pa ng puri at marami daw siyang lalaki na kaibigan. At sa totoo lang, nagkaanak pa nga siya sa vice-gobernador siya noon nung inanakan siya ni Gobernador Obet Pagdaganan. So, ganong klaseng reputasyon na yan. Tuloy-tuloy lang yun. I-shortcutin natin hanggang sa ngayon pumalit na si Duterte. Mga panahon ni Marcos na mga kawatan, mga makakamarcos na kawatan, ay pumalit. Kaibigan na si Duterte. Ibig sabihin, kawawa ang Pilipinas. Mapasa ang panig man nang galing ang uupo, puro kawatan. Hanggang ngayon, mas lalo sa ngayon maraming kawatan. Lalo na itong pugo-pugo nito, kunwari lang ito na ipatigil. Sino kayo magpapatigil niya? Bilyon-bilyon ang kinikita no dyan. Sabi pa ni BBM, henceforth, all pogos are banned. Palakpakan naman mga ungas. Akala na totoo. Iban mo nga pogo, palitan mo naman ang pangalan. Anong pangalan mo? Ogo na lang. Overseas Gaming, operation. O di kaya IGL, Internet Gaming License. Ay, wala talaga mangyayari sa buhay natin. Ang pag-asa na lang talaga natin is sana maging malinis ang ating halalan ngayong 2025 para naman makahalal tayo at ihalal nyo po ang lahat ng bago. Pakiusap lang. Lahat ng bago ihalal ninyo. Iboto ninyo. Huwag po iboto yung mga datihan kagaya ng mga Bong Revilla, tatakbo sa uli si Lito Lapid, tatakbo sa uli si Tol Tolentino, si Amy Marcos, si yung anak ni Cynthia Villar na si Camille Villar, papakit-cute pa, ay magnanakaw din naman. Sino pang ibang tatakbo? Si Bongo, si Bato. Oh, huwag nyo akong kalimutan. Ang bagong bato sa Senado, Toto Bonyog Kausig. Sino pang iba? Marami pa sila. Kaya para makasiguro kayo na may pagbabago, panay-bago ang inyong iboboto. Ganon lamang po ang ating pamantayan. So, ibig sabihin, pag sa inyong mga probinsya, bago ang ihalal ninyo sa pagka-gobernador, vice-gobernador, mga bukal, mayor, vice-mayor, at mga konsyal. At pati siyempre mga congressman. Lalo hindi dyan sa amin. Ang alam kong tatakbo congressman dyan, yung congressman ngayon, nakasalukuyan na si Dr. Peter Miguel. Ang kalaban niya ay si Attorney Ferdinand Dinan Hernandez na kinasuhan ko ng plunder. Huwag niyo iboto yan, plunder yan ang kaso niyan. Magnanakaw na numero 1 yan. Huwag niyo iboto yan sa taga South Cotabato. Pakiusap lang. Akalain mo naman,
Tumakbong gobernador nung nakaraang halalan, kalaban niya si Rinaldo Tamayo ng Partido Federal ng Pilipinas. Ang ginawa niya, sumanib sa Partido Federal ng Pilipinas at tatakbo na ngayon na congressman. Kalaban niya si Dr. Peter Miguel. Oy mga kababayan ko, mas piliin nyo na lang si Dr. Peter Miguel kumpara dyan sa proven na magnanakaw na yan si Dinan Hernandez. So, ganun pa man, balik tayo sa martial law na topic. Ayaw ko na po na maulit pa ito. At nangyayari po sa ngayon na parang may tendensiya din itong grupo ni Marcos na mananatili sa kapangyarihan sa kahit anong pamamaraan. Kaya nga atat na atat sila sa kanilang pagiging ambisyoso na sila pa rin ang magiging presidente sa 2028 sa pamamagitan ng pagpapahalal kay Martin Tambaloslos Romualdez, at ang ambisyon na yan ay kontra sa kanilang kakampi na si Sara Duterte, kaya nagkaaway-away sila. Ito na ngayon ang panahon na makikita mo parihong mga kaaway natin ay nag-away-away sa'yo. So kung manok lang yan, nagsasabong, pariho silang patay, di ang matitira, yung mananalo, yung buhay. By the way, sana hindi totoo. I wish you well, Mr. BBM at saka Lisa Marcos. Nabalita ako, hindi ko lang alam kung totoo ito, pero balita lamang ito, pero matunog ang balita na nagsuntukan na naman kayo, nag-away na naman kayo ni Lisa, si BBM saka si Lisa Araneta Marcos. At sinugod din naman sila sa St. Luke's. Ay nako. Huwag kang baka mamatay ka BBM, delikado pag si Sara maging presidente. Huwag. Delikado yan. Okay? So ganun lang muna siguro at mahaba na ang pinasabi. Sabi naman ni HMR Room, Risa, si Risa hindi siya pwedeng tatakbo ngayon. Wala siyang sa 2028 pa sa tatakbo. Kung tatakbo siya, presidente o vice president, pag-isipan natin. Yung problema ko lang, mga datihan, kahit na mga kakampi natin, tingnan natin, pag-isipan nyo. Kasi ang problema ko, lahat naman na datihan ay wala namang nagawang maganda rin. Sa totoo lang Ano pa ba ang kanilang mukha ihaharap na makatapos na mapagbigyan sila maging senador, lahat, kahit sino man, at least yung grupo, kahanay nila ni Kiko ay hindi magnanakaw. Yung kahanay nila sa kabila, yung kagrupo nila ni Mungo, kagrupo nila ni Bato, ni Tol Tolentino, ayun, mga hayok sa mga kayamanan. Ganun po ang aking nakikita dyan. Ang aking pakiusap na lang, magiging alerto kayo kasi napaka manlilin lang itong taong ito, si BBM. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Nasa dugo yan. Yung pagiging tuso at pagiging magnanakaw, nasa dugo yan. Nagtataka lamang ako kung inyo ba yan kikilalanin. Kung ako naman tanongin nyo, hindi po siya nanalo. Ang nanalo ay, napapanalo sa kanila ay Smartmatic. Kaya naging 31 million ang boto niyan. Tsaka si Sara, 32 million. Panay sila Smartmatic. Pati si Robin Padilla. Nag-number 1, Smartmatic din yan. Ay nako, nanggaling ang boto nila sa isang makina lamang, 192.168.0.2. Kaya po mga kababayan ko, Sabado ngayon, bukas ay Linggo, at sa ngayon po ay ika-52, 52 anibersaryo ng pagproklama ng martial law na nagdulot ng dilim sa Pilipinas. At least, marami ang ating mga kababayan, mga namatay na sumindi ng kandila kahit nakakatakot sumindi sa panahon ng kadiliman. Sa ngayon, ang kaharap natin ay kadiliman laban sa kasamaan. Si BBM, tawagin nyo kadiliman. Si Duterte, katawagin nyo kasamaan. Pare-pareho, wala tayong mapuntahan dyan. Basta, ito lang ang tandaan ninyo. Yung mga naniniwala kagaya ko, tandaan ninyo po,
Walang ibang nanalo sa eleksyon nakaraan kundi si Leni Robredo lamang. At ipagpatuloy ang laban ng mga kakamping. Hindi si Leni Robredo ipaglaban natin kundi mga kakamping na sumuporta kay Leni Robredo. Kailangan kung sino mga karapat-dapat na mga tumatakbong pagka-senador at saka congressman at mga mayor at vice-mayor, konsehalis, gobernador, vice-gobernador at konsehalis na nag-uukit saka nag-utak sa pagpalago ng kaisipan o prinsipyo ng mga tao kagaya sa classmate ko na si Mabel de los Santos na mga kakamping, ipagbunyi po natin. Kung hindi natin nakuha noong 2022 dahil sa dinaya tayo, kukunin natin ngayong 2025 at kukunin din sa 2028. Ay magandang gabi po, Joel Lao. Ako'y matutulog after this. Si Joy Para, magandang gabi. Music lover, SMA Room. Lito Tixon, 52nd year, ganun pa rin. Oo nga. So, Pen, tama po kayo, Engineer. Orlan Sabay, suportado ka namin, Atty. Toto. God bless po. Music lover, Japi Aranti Peñalusa. Lito Tixon, wag kang titikit sa traditional. Ay, yari ngayon sa taong bayan. Oh, yan. Hindi naman ako titikit sa kanila ni BBM at saka ni Duterte. Music lover, wag na dapat ibuto yung mga dating senador sa panahon ni Digong. Tapos Laberne Mendoza, Sia Claire, go. Sabi ni Laberne, tama ka Katoto, lahat ng mga datihan, wala na kaming ibubuto sa kanila. Number 1 ka sa amin, salamat po. Sia Claire, go. Buti pa nga, mauubos sa mga drug lord. HMR Room, mga line mo din, nasa line mo din, mga datihan, Bam Kiko, magkasama kami. Pero at least ang sa akin lang, except that, mas maganda na, kung wala kayong alam, mas maganda pa na yung baguhan sa inyong kadabayan ang iboboto nyo. Peter Ramos, I vote for you, Dr. Toto. God bless. Hilario, idol sa panahon ngayon, kung wala ka pera, hirap manalo ngayon. Huwag na nating isipin yung kahirapan manalo. Ang isipin natin, makakaboto ka ba ngayong eleksyon? Yan ang isipin natin. At kailangan bumuto tayo lahat. Carolina Paras, kung naabulis talaga ang political dynasty, maabulis lamang yan kapag ako at marami kami mananalo. Pipilitin namin yan. Romel Bingson, kaya dapat talaga kabunyog, Dr. Engineer Toto Kausing, kaya natin to sa 2025. Iboto ang lahat ng bago, number 1, ang bagong kalbo sa Senado. Yan, si bagong bato sa Senado. Bernardo Minjula Idnalagim, Antonio Almonte, bunyog sa pagkakaisa sa katotohanan. Sia Claire Go, Music Lover, Avelina Fulgencio, Kasyong Provinciano, Sintoto Pinoy, no money involved. Nag-iwan pa siya ng 1.3 trillion. Okay, i-update ko kayo sa utang ng Pilipinas. Sa kung ilang trilyon na. Ito bubuksan ko para maniwala kayo, bubuksan ko ang kuwa.gov.ph. At makita natin pare-pareho kung magkano na ang utang sa ngayon. Patakbo na po ng mahigit 16 trillion. Ayon sa budget deliberation nila, tatakbo ng 16.7 trillion ang utang para sa 2025. Ganon na po kalaki ang nagiging utang natin. Mula kay Duterte, ibig sabihin, halos 4 na trilyon na ang dinagdag ni Marcos. Ganon po kalaki ang dinagdag niya para sa utang natin. Halos hindi bababa. Anyway, so si Agleglo, Sam Daniel, Music Lover, Sonny Aguilar, Carolina Paras, Ramon Lumibaw Jr., Maray na Banggi. Maray na hapon. Itong history na ito nakakalimutan ni Senator Bato. Marami ang nabibilanggo dahil sa pag-abuso sa pwesto. Tama po kayo. Bong Flores, mabuhay ka. Atty. Toto Kausing para senador. Braxy, Atty. Toto, lahat na yata ng mga binabanggit nyong tao, lahat patay na, si Enrile na lang buhay. O yung nga
LC Cubero, kung ang bansang Pilipinas ay walang mga illegal na drugs at oligarko na konektado sa politika at magkakaroon tayo ng death penalty, malamang titino at matatakot ang mga masasama sa lipunan. Braxi, Nemesis Tarculas, Attorney Toto, open bank secrecy to all politicians. Dapat ganun, tanggalin ang bank secrecy law. Tapos, Nora Ebbs, killing of General Bautista. Oh, alam mo, naalala ko si General Bautista sa Hulo. Namatay din siya ron. Si Nora Ebbs, si Eduardo Alcantara, si Music Lover, Ibalon San Jose. Main purpose lang naman ng Marcelo ang manatili sa pwesto. Yan na naman, wala lang ibang purpose yan. Manatili lang si Marcos sa pwesto. Gia, Olfrida Gustav's daughter. Nakilala ko po yung isang bagman ni Apo Lakay na Ilocano din na nakatira noon sa Eagle Rock, California. Totoo pong marami ang ninakaw ni Apo Lakay, mga Romualdezes at Cruz. Rogelio Tapado, watching from Los Angeles. Tapos Music Lover, Braxi. Tapos si Helen Baguio. Si Ruben Lantin. So, vote for Toto Kausig, Music Lover, para magkaroon ng anti-political dynasty enabling law. Dapat labanan natin Salvador Paili. Polo Carpio, stop the further transfer of 89. Yang ipaglaban natin ang paglilipat ng, actually may nalipat na, hindi lang may at least may natira pa sa 90 billion galing sa PhilHealth. Tapos James Casil, bakit wala ka po masabi sa hearing nyo noong pinapunta kayo? Puro heresy ka lang daw. Ay, may nasabi ako. Wala, hindi ka lang nakinig siguro. At saka hindi ka pinapasalita. Ang pinigilan ako na magsalita ni Jinky Luistro. Gusto niya siya lang magsalita. Kakampi ata niya si Jing Capil. So, good afternoon po, Katoto. Watching from Bulacan. Pulong Buhangin. So, tapos si Code Bivag. Solid kakamping here. Ever Lingaw. Romel Bingson. J. Para. Code Bivag. Antonio Almonte. Carolina Paras. So, yan lamang po ang aking bati sa inyo lahat. No? Federica Mana. Maria Villanueva. At magandang hapon po sa ating lahat. Ang magagabi na rin, nag-agaw takip silip. At magandang gabi, Bongbong Marcos! Pariyo ka lang kay tatay mo na kawatan. JD Adaven, Engineer Toto Kasing for Senator, maganda pa. Gafit Tomenes, Music Lover. Salamat po.